napanood ko yung video na paano mo marirealize nung bata ka na mahirap ka nung bata ka. Yawa ka, tama ba? Yun. Paano mo marirealize na mahirap ka nung bata ka? Ganon. So, ito naman, mag-storytelling tayo. So, nung bata ako mga mare, yung buhay pa yung tatay ko, okay naman yung namin, okay naman yung life namin, yung buhay pa yung tatay ko, kasi nagtatrabaho yung tatay ko sa construction, tapos si inay, labandera siya dati. Tapos ako naman, nag-aaral ako dati. Tapos, okay naman yung pagkain namin, masaya kami noon kahit yung pagkain namin ay budget lang, tinakal-takal lang, tapos yung tinapay, hinati-hati namin, ganon. Masaya kami noon nung buhay pa yung tatay ko. Tapos, yung tatay ko, nagkasakit siya ng asthma. Stage 45 na yon kasi grabe na yung asthma niya. Pag natutulog siya na nakatuwad na lang kasi pag nakatihaya, nahirapan siyang huminga kaya nakatuwad siyang nakahiga. Tapos, doon yung nag-start yung malala na talaga yung sakit ni tatay kasi binugbog siya ng kapatid ko, inapakan yung liig yung tatay ko. Kaya ayun, nasaktan din si tatay. Alam mo yung GSM na may angel at saka may demonyo na inaapakan yung liig. Yun yung ginawa ng kapatid ko, kaya isa doon, kaya kung bakit namatay yung tatay ko. Ganun talaga mga kumari kong expired sa magkakapatid, meron isang abnormal ang utak. Pero lahat naman kami mga abnormal. Malala lang yung sa kanya. Tapos ayun, nung namatay na yung tatay ko, tapos mas lalong naghirap kami kasi sinanay na lang kumakayod kasi ako bata pa ako noon, mga 10 years old ako noon. Tapos sinanay naglambandera. Ako dati nag-aaral ako grade 3. Hanggang ngayon, grade 3 pa din. Grade 3 ako pabalik-balik kaya nag-retired na yung mga teacher ko. Ako grade 3 pa rin. Stay in ako grade 3 kaya nag-decide akong mag-grade 3. Nag-retired ako kay paiba-iba na yung mga teacher ko, iba-iba ng version. Tapos ayun mga mare, pag-uuwi ko ng bahay, walang pagkain. Minsan kung may bigas, ako pa yung nagluluto kasi yung mga kapatid ko busy sa construction. Pag-uwi ng bahay, walang pagkain. Papasok ako ng school, iinom na lang ng tubig. Tapos, minsan, makit ako, santol na lang yung kinakain ko. Yung alam niyo yung santol, yun na lang yung kinakain ko, mga kumari kong expired. Tapos, nung nag-resign ako nag-retired ako sa school, nagtrabaho ko ng construction worker. Construction sa umaga, pokpok naman sa gabi. Tapos, yung kinikita ko noon isang araw, 125 pesos. Kasi si nanay, dati nagkasakit siya. Ako na lang nagtrabaho kasi yung mga kapatid ko, nandun na sila sa Maynila. Tapos yung mga kuya ko, mga pariwara, umuwi lang dito kumakain. Tapos hindi pa nagbibigay. Kaya ako yung bumubuhay nung kay nanay dati. Si nanay at saka yung pamangkin ko, kasi yung mga babaeng kapatid, may kanya-kanya na sila, nag-asawa na sila. Tapos, trabaho ako construction worker. Nagtrabaho ako construction 10 years old. Tapos, ilang years ako nagtrabaho sa construction. Bata pa lang ako. Nagbubuhat ako ng hollow blocks, nagmamasa, nagkakarga sa truck. Tapos, ang init-init pa. Tapos, hindi na kaya kasi kulang yung budget. Tapos, nung medyo okay na si nanay, nagtrabaho din siya ng construction. Dalawa kami ni nanay, construction kaming dalawa. Yung mga hollow blocks kinakarga namin sa truck. Oo, tas doon ako naiyak na part na yun kasi alam mo yung makikita mo yung nanay mo na nahihirapan, ang init-init. Tapos nasing ko lang, paano kaya kung maano to si nanay, mag-stroke, baka mag-fire dance pag ma-stroke siya, kawawa naman. Tapos ayun, yung pera ko na 125 pesos isang araw, binabudget ko yun.
binabudget ko isang anong bigas, isang salmon. Alam mo yung salmon, yung Youngstown na tinapa, isang ganon. Tapos ulam, bila ko ng ulam, yung ano lang, yung tag 20-20, ganyan ka sa karinderya. Tapos bila ko ng sabon, shampoo. Siyempre kailangan natin maligo, hugasan yung almoranas kasi pokpok tayo sa gabi. Tapos, ayun, katapos ko magtrabaho ng construction, ilang years ako, mga 10 years ata ako nag-construction, nagtrabaho ako Manila. Nagtrabaho ko sa Manila, Bantay Bata 165 Street Rambol. Oo, 1 year and 5 months ako nagtrabaho sa Manila. Tapos, umuwi ako kasi pagod na ako mga mare, napariwara yung buhay ko doon. Tapos, pag uwi ko dito sa Leyte, 2019, ayun na, nag-start ako mag-video-video, mag-vlog-vlog, tapos nakatulong naman siya sa akin, Mare. I'm very happy and I'm very thankful kasi meron ng social media kahit papaano, may mga konting kita tayo, tapos marami mga taong tumutulong, nagbibigay. Masaya lang para sa akin kasi yung mga bagay na hindi ko in-expect na may experience ko, tapos yung mga lugar na gusto kong puntahan, tapos yung mga pagkain na gusto namin kainin kasama yung pamilya ko, kahit pa paano nakakain na namin ngayon. Kaya yun lang ang kwento ko, parang wala namang kwenta yun, basta yun na yun, ano lang yung catheter, shortcut lang, basta yun lang. Sana hindi nyo nagustuhan.